Nagsisimula ang chapter na tila nakita ni Kaiselan ang sandatang ginagamit ng mga kaaway, na pagtantong mayroon din silang automatikong pana. Nang makita ito, ipinatong ni Logan ang kamay sa itaas ng kanyang mga mata upang harangan ang sikat ng araw, at sinabing hanggat hindi sila humahawak ng mga armas na nagkataong magkamukha lang, malamang iyon na nga iyon. Gayunpaman, nagtataka si Kaiselan kung paano nakita ni Logan ang mga ito mula sa ganoong kalayo, habang iniisip ni Logan na ito ay isang sandata na kalaunan ay malalaman din naman, ngunit inakalang si Biff Rose ang gagawa nito. Pagkatapos ay napagtanto niyang si Rina ang gumawa, nang magkita sila sa unang pagkakataon matapos nitong sirain ang kasunduan. Pagkatapos, lumingon si Logan at inutusan ang lahat ng may pampasabog na pana na pumunta sa harapan. Sabi niya, bago pa magamit ng kanilang mga kaaway ang kanilang mga automatikong pana, wawasakin nila ang mga ito ng tuluyan. Pagkatapos, makikita ang kamay ng isang golem na umaahon mula sa lupa. Sila Clayton at ang kanyang mga disipulo ay gumagawa ng napakaraming golem. Sa tabi mismo nila, sa isang kahon, may napakaraming asol na marbles. Lumapit ang golem at kumuha ng isang dakot nito. Ito ang mga pampasabog na binuo ni na Clayton at Hamar, ang Liberation, at sinabi ni Clayton sa lahat na marami silang supply, kaya maaari silang maghagis ng hanggat kailangan nila. Sinabi ng lahat na nauunawaan nila, at naghandang lumaban. Ikinuyong ni Victoria ang kanyang mga kamay, at naisip niyang ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang unang circle ng mahika, kaya sigurado siyang kaya niya itong gawin ng mag-isa. Sa katunayan, sisiguraduhin niyang ipakita sa lahat na kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Ginagawa niya ang lahat para sa isang dahilan. Ginagawa niya ito para sa kapakanan ng kanyang kapatid. At habang iniisip iyon, binigyan niya ang kanyang golem ng utos na maghagis. At kaya, naghanda ang golem. Ang mga bomba ay lumipad na parang bala patungo sa kalaban. At habang bumabagsak ang mga ito, nagiging pula ang mga ito. Nang makita ang mga ito, isa sa mga sundalo ng kalaban ang nagtanong kung ano iyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, pagkatapos noon, sumabog ang lahat, nilamon ng apoy. Nang makita ito, si Kairos ay natigilan, hindi sigurado kung ano ang gagawin at sasabihin. Isang sundalo ang nagpabatid kay Kairos na gumagamit ng salamangka si Logan, at sinabi sa kanya na ang kanilang puwersa ay 1,000 ang lakas, at ang isang salamangkero ay sapat na makapangyarihan upang puksain ang ganoong karaming bilang. Nang marinig ito, nagalit si Kairos, at napagtanto niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay kaagad. Pagkatapos ay inutusan ni Kairos ang kanyang kabalyero na umatake, pinapaatake sila pasulong. Nangatwiran si Kairos na kung maghahalo ang puwersa ni Logan at ang kanyang puwersa, hindi niya magagamit ang malawakang salamangka. Pagkatapos ay sinabi ni Kaiselan sa kanyang mga sundalo na i-reload ang kanilang mga pana. Pagkatapos noon, sinabi niya sa lahat na magpaputok, at ginawa nila. Umulan ng mga palaso mula sa kalangitan, papalapit sa kalaban sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa kabila nito, madaling hinarangan ng kalaban ang mga palaso gamit ang kanilang mga kalasag. Nang makita ito, sinabi ni Kaiselan na normal ito. Dahil kapag narating mo na ang antas ng isang kabalyero, hindi ka babagsak sa simpleng mga palaso. Kaya ang pinakamalaki nilang magagawa ay pabagsakin sila mula sa kanilang mga kabayo. Paglingon, tumango si Victor bilang pag-unawa. Pagkatapos ay lumingon siya, at inutusan ang kabalyerong may pana na maghiwalay. Sinabi niya sa lahat na panatilihin ang kanilang distansya, at atakihin ang sirang pormasayo ng kalaban mula sa mga gilid. Mukhang nahihirapan ang mga sundalo sa larangan ng digmaan na harangan ang papalabas na mga palaso. Sinabi pa ng isa sa kanila na kung hindi sila nahulog mula sa kanilang mga kabayo, walang magagawang anumang pinsala ng pagbuhos ng mga palaso. Pagkatapos, may mga palaso na nanggagaling sa kanyang gilid. Napansin ito ng sundalo, ngunit hindi sigurado kung ano ang gagawin. Lahat sila ay tila nahuhulog na parang dahon sa hangin matapos tamaan ng mga palaso. Makikita rin si Victor na nakasakay sa kanyang kabayo. Ang kanyang asul at pulang mga mata ay mukhang marilag habang naghahanda siyang pamunuan ng mga sundalo, isang utos na ibinigay ni Logan. May ipinapakitang alaala kung saan sinabi ni Logan kay Victor na sigurado siyang nagtataka si Victor kung bakit niya kailangang gawin ang ganoong bagay matapos maging isang kabalyero at nais niyang magpatuloy.
Ngunit pinutol siya ni Victor, sinabing gagawin niya iyon. Nang marinig ito, parehong natigilan sina Clayton at Logan. Tila may isa lang siyang kahilingan kay Clayton, na protektahan niya ang kanyang kapatid anumang mangyari. Sa isang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Victor na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung may mangyari sa kanya. Nang marinig ito, binatukan siya ni Logan sa ulo, sinabing magpalamig siya. Sinabi niya kay Victor na aalagaan ng mabuti ni Sir Clayton si Rhea, kaya wala siyang dapat alalahanin. Kailangan lang niyang mag-focus sa pag-aalaga sa sarili, kahit para lang sa kapakanan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay yumuko si Victor, at sinabing nauunawaan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Victor na ang katotohanang nagkakaroon siya ng ganoong pag-aalala, pati na rin ang mga pangarap para sa hinaharap, ay dahil kay Lord Logan. Habang nakasakay patungo sa labanan, iniisip ni Victor na kailangan pa rin ni Rhea ang proteksyon ni Logan. Iniisip niya sina Rhea at Logan, at sinabi niya na ang kanyang sariling kaligtasan at ginhawa ay nauuna pagkatapos ng sa kanila. Pagkatapos noon, huminto siya. Inutusan niya ang kanyang mga tropa na umatake mula sa likuran at ibagsak ang kanilang mga kaaway sa lupa. Makikita si Logan na nakatingin sa larangan ng digmaan. Tila ginagamit niya ang mana para makakita ng mas malayo. Sinabi ni Logan kay Patrick na mukhang si Victor at ang kanyang kabalyero may pana ay papunta sa likuran, at sinabi ni Patrick na ito na ang kanilang senyales upang sumugod. Lumingon si Patrick at inutusan ang kanyang mga kabalyero na lumapit at tulungan siya. Tila naroon din si Max Pereda at ang kanyang mga sundalo, at tinanong pa niya kung bakit siya narito kung inutusan siyang sumulong. Sinunod niya ang utos at tumakbo patungo sa larangan ng digmaan. Pagtingin sa gilid, napansin ni Kaiselan ang isang bagay. Itinaas niya ang kanyang kamao sa himpapawid at sinabi sa lahat na itigil ang pagpapaputok. Sa gitna ng larangan ng digmaan, bumantong hininga ang nakasuot ng baluti. Ito si Nick Marcel, ang kapitan ng Wolf's Knight, na tinatawag ding Swordbreaker, na may hawak na isang malaking mahabang espada. Pagtingala, tila natigilan si Nick sa kanyang nakikita. Napansin niya na huminto ang mga pag-atake at nagtaka kung baka naubusan na ng pana ang mga sundalo ni Logan. Hindi ito ang kaso, syempre, at nang mapagtanto niya, nagbago ang kanyang ekspresyon sa takot. Sina Logan at ang iba pang mga kabalyero ay papalapit sa larangan ng digmaan. Nang makita ito, napagtanto ni Nick na umaatake sila ng direkta at nagtaka kung bakit nila gagawin yun dahil sila ay simpleng mga kabalyerong taga-probinsya lamang na pinamumunuan ng isang mataas na ranggo na kabalyero. Pagkatapos ay matatag na idiniin ni Lord Nick ang kanyang mga paa sa lupa. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang espada at naghanda. Sa kanyang tindig, sinabi ni Nick na ang isang digmaan ay kinokontrol ng mga kabalyero at salamangkero, anuman ang dalang armas ng isang sundalo. Hanggat mapigilan nila ang kanilang kalaban ng mga kabalyero, makakakuha sila ng pagkakataong manalo. Habang papalapit sina Logan at ang iba pa, nilagyan ni Nick ng mana ang kanyang espada. Sumugod siya upang atakihin si Logan habang sinisigawan niya itong mamatay. Bigla, gumuho ang kanyang espada sa ilalim ng force, nagiging mga piraso. Nang swing niya ang kanyang espada at ang mga basag na piraso mula sa talim ay lumilipad patungo kina Logan at sa kanyang grupo. Nang makita ito, nagtaka si Logan kung sinadya ni Nick na basagin ang kanyang espada at gumamit ng force sa mga piraso. Sinabing ito marahil ang dahilan kung bakit siya nag-iingat ng husto dito, dahil ito ay isa lamang beses na magagamit. Bigla, ipinadyak ni Logan ang kanyang binti pasulong sa kanyang footrest. Tumalon siya ng mataas sa himpapawid habang hawak ang lock sa kanyang kamay. Nilagyan niya ng mana ang kanyang espada at sinabing hindi lamang mga pana ang kanyang alas. Pagkatapos ay pinadyak niya ang kanyang sarili sa lupa ng buong lakas, dahilan upang magiba ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang makita ito, tila may dalang mas maraming espada si Nick at nagawa niyang humugot ng isa bago tumama ang atake ni Logan. Hinaranggan niya ang atake ni Logan habang itinutulak siya pabalik. Ngumiti si Nick at inisip na nagawa niyang harangan ito at wala na siya sa panganib. Sa kasamaang palad para sa kanya, tila nagkamali siya at ang atake ni Logan ay nakatutok sa isang punto ng kanyang espada, tulad ng dulo ng drill sa dingding. Nabasag ni Logan ang espada ni Nick at si Nick ay nakatingin lamang sa espadang papalapit sa kanyang mga mata.
Sinubukan niyang umiwas sa atake ngunit tumagos ito sa kanyang buong dibdib. Pagkatapos ay lumapit si Logan para patayin si Nick, dahil ngayon ay tuluyan ng nabasag ang depensa ni Nick. Sumugod si Logan at sa pagkakataong ito, walang magagawa si Nick laban sa malakas na pag-atake. Dugo ang bumulwak sa pisngi ni Logan mula sa leeg ni Nick. Ang katawan ni Nick ay naiwan sa lupa at ang kanyang ulo ay tila gamulong palayo mula rito. Matayog na nakatayo si Logan at sumigaw para marinig ng lahat na pinabagsak niya ang kapitan ng kabalyero ng kalaban. Nang marinig ito, nagtataka si Kairos kung paano ito posible. Paglingon sa larangan ng digmaan, naisip ni Logan na sa ganoong kaikling labanan, mas maraming nawala sa Wolves na puwersa kaysa sa kalahating taon ng digmaang sibil. Nang makita ang sitwasyon na kanyang kinakaharap, nagtaka si Kairos kung ano ang susunod niyang gagawin. Lumingon siya sa kanyang mga tropa at sinabi sa lahat na umurong at umatras. Sa gayon, ibinalik ng mga sundalo ang kanilang bandila. Tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila palayo sa larangan ng digmaan. Si Kairos na duwag ay tila ang pinakaunang nasa pila habang siya ay tumatakbo palayo. Naisip niya na hindi niya ibubuwis ang kanyang puwersa ngayon para lamang pabagalin ang kalaban. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang pana. Sinubukan niya itong kunin sa kanyang kamay ngunit nadulas ito. Ang sand at ang kanyang pinaghirapan ng husto upang makuha ay nawala na ngayon. Naiwan si Logan na nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan. Sumigaw siya sa kanyang mga tropa na huwag habulin si Kairos kundi magpangkat muli at mag-organisa. Tiningnan ni Logan si Kairos na tumatakbo palayo, iniisip na umatras sila nang bumagsak ang kanilang harapan. Paglingon, naisip niya na mayroon pa rin silang commander ng kabalyero at hindi na nila sila mapipigilan ngayon, at tila pinabagsak din ni Patrick ang 2 o 3 advanced na kabalyero. Lumapit si Henkel kay Logan, at sinabi sa kanya na sa kanilang mga kabalyero, mayroon silang 5 malubhang sugatan at 2 patay, at tungkol naman sa mga sundalo, halos 100 lamang ang nasugatan. Nagsimula siyang ngumiti, at sinabi na ito ay isang napakalaking tagumpay. Narinig ni Logan ang papuri ni Henkel, na nagsasabing kahanga-hanga ang magawa ang ganito laban sa isang duke ng hangganan. Namula si Logan, at naisip na dapat silang kumalma at huwag magpadalos-dalos. Napansin ni Henkel ang isang bagay. Tiningnan niya ang hukbo, at nagtaka kung nakita rin ba nila ito ng malinaw sa kanilang panig. Naisip ni Logan si Duke Jordan Valtermin, at sinabi na ipapakita niya rito ang mas marami pa. Kaya, dapat pag-isipan niyang mabuti kung paano niya planong trituhin sila. At sa totoo lang, tila namamangha si Valtermin. Naisip ni Jordan na ang larangan ng digmaang ito ay maaaring mukhang matindi sa ibabaw, ngunit ang talagang nadudurog ay ang mahihinang mabababang maharlika lamang. Sila, na walang mawawala, ay kailangan lang manood ng ligtas mula sa gilid, panuorin ang mga nagpapanggap na masunurin habang sila ay nagiging traidor. Naisip ni Jordan na ang sagupaan na ito ay pinlano para sa eksaktong layuning ito, at sinabi niya sa mga maharlika sa likuran niya na sa paghusga sa malinaw na resulta, sila ay hindi bababa sa kapantay ng Marquis ng Kyle. Dahil dito, hindi makapaniwala ang mga maharlika na nakatayo sa likuran niya sa sinabi ni Jordan. Nang makita ang takot sa kanilang mga mukha, tinanong ni Jordan kung ano ang problema, dahil ang kapangyarihan na mayroon sila ay kanila na ngayon. Nang marinig ito, naisip ng 2 maharlika na ito ay may punto. Sinabi ng mga maharlika na kung talagang magtataksil si Logan sa kanila, magkakagulo sila, at naisip ni Jordan na ito ay magiging mas seryoso. Pagkatapos ay tumingala si Jordan sa langit. Tiningnan niya ang mga bandila, at naisip muli ang mga hinihingi ni Logan, pagkilala para sa pag-okupo ng teritoryo ng Bifrost, kalahati ng Marquis ng Kalia, at ang Count title. Sa pagtingin sa mga bandila, naisip ni Jordan na sapat silang kumpiyansa upang magkaroon ng ganoong kayabangan. Hinigpitan niya ang rendas, at naisip na hahayaan muna niya itong lumipas. Ngunit ang presyo para sa kayabangan na iyon, sisiguraduhin niyang babayaran ni Logan ang presyong iyon balang araw. Bumaling si Jordan sa kanyang mga komandante, sinasabi sa kanila na magsenyas sa lahat ng unit na malapit ng salakayin ng McLean ang likuran ng kalaban. Pagkatapos ay lumingon si Jordan pabalik sa larangan ng digmaan, at sinabi na ito ay isang ganap na digmaan na ngayon. Sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, tila narinig ng unang prinsipe ang pag-urong ng mga wolves,
At hindi siya masaya rito, tinatanong kung mayroon silang ginagawang panloloko sa likod niya, o kung sila ay isang grupo lang ng mga walang kwentang hanggal sa simula pa lang. Sinabi ni Juan Douglas na nagdala ng impormasyong ito sa unang prinsipe, na tila nagtatago ng mas maraming kamandag ang mga paniking iyon kaysa sa inakala nila. Narinig ito, nagsimulang sumigaw ang unang prinsipe, tinatanong kung siya ay tatayo lang doon at manunood. Nananatiling kalmado si Juan, at sinabi sa unang prinsipe na hindi ito ang oras upang patibayin ang kanilang mga depensa. Pagkatapos ay bumaling si Juan. Sinabi niya sa unang prinsipe na kapag nagsimulang umatake ang mga McLean na lumipat sa likuran, sisalakay din ang pangunahing harapan. Sa makatuwid, dapat manatili ang unang prinsipe malapit kay Juan. Nang makita ito, nagtaka ang unang prinsipe kung anong kalukuhang ito, at walang sagot si Juan. Nagalit si Juan sa pag-iisip kay Logan, tinawag siyang bastardo at ang kanyang mga tao na parang paniki. Tiningnan niya ang larangan ng digmaan, at ninais na sana ay lumapit lang sila ng kaunti. Habang papalapit si Logan at ang kanyang mga tao, naisip ni Juan na kahit na magkaroon siya ng ilang pagkalugi, wawasakan niya sila. Sa puntong ito, tila lahat ay nakatingin sa kung ano ang gagawin ni Logan. Tila si Lucian lamang ang nag-iisip na ang sitwasyong ito ay ganap na katawa-tawa. Ang pinakamarangal na tao sa bansa ay hindi pinapansin ang larangan ng digmaan sa kanilang harapan. Ang tanging nakikita nila ay ang malayong Bernie na iyon, at sinabi na ito ay nagpapaisip sa kanya kung para kanino ba talaga ang digmaang ito. Palapit ng palapit ang mga tropa ng McLean. Nang makita ang nangyayari, hindi makapaniwala si Juan. Nagtaka rin si Jordan kung ano ang ginagawa ni Logan at ng kanyang mga tao. Tila nagpasya si Logan na lumayo sa likuran. Tinanong ni Patrick si Logan kung talagang magpapatuloy lang sila, tinatanong kung ano ang sasabihin nila kapag bumalik na sila. Bumaling si Logan sa kanyang ama, at sinabi na malamang ay hindi nila inaasahan na talagang masusugod nila ang likuran sa simula pa lang, at na gusto lang nilang gumawa sila ng gulo at mamatay. Pagkatapos ay kumuha si Logan ng isang maliit na piraso ng tela, at sinabi na sa halip na sumali sa walang saysay na kamatayang iyon, gagawa sila ng isang bagay na mahalaga. Ipinakita niya kay Patrick ang piraso ng tela, at tinanong ni Patrick si Logan kung ano ang plano niya. Ngumiti si Logan, at sinabi kay Patrick na magsisimula silang magnakaw sa mga walang laman na bahay. Makalipas ang isang linggo, tila nananatili si Juan at ang unang prinsipe sa loob ng isang silid, habang kumakain ng ubas ang unang prinsipe. Sinabi ng unang prinsipe kay Juan na wala silang narinig tungkol sa mga McLean simula ng insidenteng iyon, at tinanong kung naglaho sila na parang bula, habang si Juan ay nagbabasa ng isang bagay mula sa isang piraso ng papel. Bigla, isang sundalo ang sumugod sa silid. Binuksan niya ang pinto at sumigaw na may emergency. Nagalit si Juan, sumigaw sa sundalo, tinatanong kung ano ang lahat ng ingay na ito sa harap ng kanyang kamahalan, at humingi ng paumanhin ang sundalo, ngunit sinabi na ang bagay ay talagang apurahan. Lumapit siya kay Juan at may binulong. Narinig ito, tuluyang natulala si Juan Douglas. Nang makita ang kanyang ekspresyon, tinanong ng unang prinsipe kung ano ang problema. Bumaling si Juan sa prinsipe at binanggit ang pangalan ng Turin Castle. Tila nagdulot ng takot ang pangalang ito sa mga mata ng unang prinsipe, at nagpatuloy si Juan, at sinabi na sa totoo lang ay hindi lang Turin Castle, kundi pati na rin ang Alston at Firenze. Pinawisan si Juan, sinabi sa unang prinsipe ang isang bagay na ayaw marinig ng sinumang soberanya sa isang digmaan. Lahat ng kanilang mga base ng supply ay nasunog, at napipi ang unang prinsipe. Pagkatapos, nananatili si Logan. Tiningnan niya ang mga apoy, at sinabi na maganda ang pagkasunog, habang hawak ang isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Tiningnan niya ito, at sinabi na mabuti na sinundan nila ang rutang ito. Naisip muli ni Logan ang seremonya ng pagpapangalan ng anak ni Felix, at naisip na pinigan niya ito mula kay Kairos Bastards, ang ruta ng kalakalan ni Kairos. Siya ang pinakamalaking mangangalakal ng butil sa bansa, kaya halata na ang paksayo ng unang prinsipe ang hahawak sa mga supply ngayon. Ngumiti si Logan, at tila kahit siya ay hindi makapaniwala, dahil ang 3 kastilyo sa isang linggo ay talagang kahanga-hanga. Binitawan niya ang piraso ng papel. Sinabi niya na talagang nagpabeya ang paksayo ng unang prinsipe. Habang nasusunog ang papel sa apoy,
Huling tiningnan ni Logan ang kastilyo, at sinabi sa kanyang mga tao na oras na para umatras. Ngumiti siya at pinasalamatan ang kanyang tiyuhin para sa masarap na pagkain na ito.